Hi everyone! For today's video, kalmado nga muna ang pag-voice over natin ngayon. Dahil nga, hindi naman ako malungkot mga mare. Dahil nga naisip ko na parang mas maganda yung kalmado ako na i-share sa inyo yung ginagawa ko araw-araw. Hindi nga katulad nung unang mga video ko na para akong hinahabol ng aso. Bago nga kami pumunta sa bahay ng tatay namin, dumaan nga muna kami dito sa bukid malapit sa pinanlalambatan namin mga mare. Dahil nga nabalitaan namin na marami nga daw ditong papait at saka katuray. Kung hindi nyo nga natatanong mga mare, ang papait nga ay isa sa mga paborito naming gulay. Papait ang tawag sa amin dito mga mare at sa Ilocano naman daw ay salsalida. Yung iba na papaitan dito pero sa katulad kong mahilig sa mapait ay masasarapan talaga kayo dito mga mare. Kasi para sa akin naman ay hindi naman siya ganun kapait. Sa tinagal-tagal ko na naghahanap nito ay dito ko lang pala matatagpuan. As in sobrang dami niya mga mare, kahit saan ka lumingon meron. Tapos matataba nga, hindi katulad ng nabili ko last time kasama na ang ugat. Dahil nga kahit maliliit pa lang ay kinukuha na nga nila. Siguro nahirapan din sila maghanap ng ganito mga mare. Pagtapos nga namin manguha ng papait ay dumaan naman kami dito sa katuray. Dahil nga kung hindi nyo natatanong ay paborito nga ito ng tatay namin. Tapos maganda din daw ito sa mga low blood mga mare. Kahit saan nyo nga ito ilahok pwede. Pero nga wala namang arte ang tatay ko kaya nilaga ko lamang ito at isasawsaw niya nga sa bagoong. At nasa daan na nga kami dyan papunta sa bahay ng tatay namin. Syempre daladala ko ng ulam at pamerienda. Syempre bukod sa gulay kailangan din ng karne para nga ganahan sila gumawa ng kubo namin. Karneng manok na nga lang ang binili ko dyan para madaling ang lutuin. Adobo ko na lang. At yun na nga, dito na kami sa bahay ng tatay namin. Update nga sa aming kubo na pahingahan. Medyo malapit na pero yun na nga, medyo magastos pa talaga. Bango, binapit. Naligo na rin yan. Bango? Oo. Oo, tabo. At dahil nga tapos na sila magmerienda, ay huhugasan ko na itong papait na kinuha namin at lulutuin na nga. Sabi ko nga sa unang video ay kalmado ako pero parang hindi ko kaya maging kalma. Dahil para na nga ulit ako nagra-rap sa aking voiceover. At ito na nga ang update sa aking karneng manok. Inadobo ko na nga, bahala na lang talaga sila sa lasa mga mare. Pagtapos ko nga lutuin itong karneng manok ay niluto ko na din itong salsalida. Ginisa ko nga lang dyan sa kamatis at kaunting pabulak nga lang itong mga mare dahil nga pag ito ay nasubrahan sa luto ay papait na. Medyo mabilis nga din ito lumambot kaya dapat pag bulak hahanguin na. Sinubukan ko nga dyan pumitik dahil ngayon napapanood ko pag pitik nila yariin na. Pero nga may mali yata sa ginagawa ko, baka kulang pa talaga yung pitik ko. Tapos naman nila dyan kumain, may nakapagsabi nga sa akin na marami naman daw sa luyot dito sa looban namin. Kaya aba, syempre hindi natin papalampasin yan mga mare. Pagdating nga namin dito, nagulat ako at hindi nga lang sa luyot yung nakita ko, marami nga din para ditong uray. Uray nga yung kinuha ko dyan tapos sa luyot na nga lang yung pinapitas ko sa pamangkin ko. Dahil nga syempre sanay tayo dito, sanay tayong masaktan. Charis. Kung hindi nyo nga natatanong itong ang uray ay marami nga itong tinik. Masarap din ito mga mare, bagoongan lamang tas lalaho ka ng piniritong isda. Mayroon din talbos ng kamote pero nga hindi pwedeng kunin. Syempre nakakaya naman sa may-ari. Kasi nga kakatanim pa lang niya. Pero nga itong pamangkin ko hindi na nga nagpaawat manguha ng suha kahit hindi niya naman pagmamay-ari. At sabi niya nga ay nagpaalam naman daw siya sa puno. Nakakatuwa nga dito mga mare ang uray dahil nga sobrang tataba din nila. Nakarami din talaga kami ng kuha dyan. At pagtapos nga namin manguha, syempre uuwi na kami. Medyo malayo nga din ito sa bahay ng tatay namin kaya kailangan din namin ng tricycle. Pag pumupunta nga ako dito ay tuwan-tuwa nga din ako dahil nakaka-relax naman talaga ang mga view dito mga mare.
wait lang, sinubukan ko nga ulit dyan pumitik, pero wa-effect nga mga mare. At nakauwi na nga kami dyan, hinati ko nga itong gulay na nakuha namin. Nag-iwan nga ako kay tatay dahil nga paborito niya din ito. Pinabulakan ko nga lang siya dyan sa bagoong, tapos nilahukan ko syempre ng piniritong isda. Ito nga yung tinatawag namin binagoong nga. Ito nga palang bugris kay mahilig nga siya sa dahon-dahon. Kaya nga kahit first time niya nga lang ito matitikman ay nagustuhan niya na agad. At kahit naman ako mga mare, gusto ko din ito, kaya yun, busog na naman ang person. Hanggang dito na lang mga mare, sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching. See you to my next vlog.